Oh. Mga halangang kaluluwa. Yan, mga halangang kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talagang nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. This isn't just any chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions. Di ba? Oho. Well, biblically sin, talagang ano yan, walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minay-make-upan, Opo. ano kaya mabuti nating gawin? Ayan nga Paano pong mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? So, ayun mga kababayan, no? So, bigay lang tayo ng reaction ulit dito sa sinabi ni Senador Marcoleta na ikunumpara niya nga itong mga kurakot dito sa Pilipinas, no? Sa isang pelikula at sinawag niya pa itong mga nangyayaring corruption dito sa mga tao na politiko na mga halang ang kaluluwa, mga kababayan. At sinabi pa niya na magkano ba ang kailangan talaga nilang pera? Parang wala na daw kabusugan yung mga kurakot dito sa ating gobyerno, mga kababayan. Grabe itong pinahayag ni Senador Marcoleta. So, tuloy ulit natin, mga kababayan. Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oo. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolution ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco na yun. sa mga blanco? Oho. Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, Meron na. ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali medyo ho kasi yan, no? maganda Kasi kapag matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino,
Gusto niya multiple choice. May Baka sakaling may tumama, di ba? May tsamba. May Sabi tsamba. ni Jen, by law of average, May tsamba ito. may tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, kung mo sigurado Medyo niya. nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi baka sa Malacanang. Oho. Ay sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman ha. Nasabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre, Opo. Opo. o di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na ngayon Di ba? marami. Kasi Opo. kapag hindi mo natapos ng Disyembre, Reenacted. marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Ha? Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Oo, sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang Isang taon po cheque yan. lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan, 300 mahigit na mababata sa Kamara, 24 na senador, meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kanikanyang budget
ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online Opo. naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Opo. Merong lahat na, DND, lahat Yan, na ng lahat ng ahensya, ahensya ng gobyerno. magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Ang siya pangangailangan. magtatala lahat. Yan, opo. Ngayon, Depende sa pangangailangan. ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sir. DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalaman. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, Opo. yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya Yun ang natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Oo, Di ba? lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Oho. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa Oho. at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Oho. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yan, yung gagastusan na yan. Oh, kaya lang nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila Opo. na Nabuo na nila. Yun na yung pinaka-NEP. nabuo na yung conservative estimate. Opo. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure So, Program. yun Kung po tawagin yung- nila NEP. Opo, yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Oo, yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Oo. Kumbaga, Pagod ka na bang matalo dahil sa lag sa Call of Duty? Sa exit ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. Oho. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O oho. ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O, halimbawa, magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, oho. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang-areglo pala yun. O, allocable. Pagkat So ayun mga kababayan, anong opinion nyo dito no sa sinabi ni Senador Marcoleta sa kanyang mga isiniwalat at pati rin dito sa kanyang ikinumpara nga itong mga politiko dito sa Pilipinas na sa isang pelikula na halang daw ang kaluluwa mga kababayan. Kumbaga wala nang iniisip kundi ang mga sarili na lang nila, hindi na po ang mamamayan. So ano ang opinion nyo dito mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like at mag-share. At sa mga bagong pasok, pa-subscribe na din po mga kababayan. Maraming salamat po.